Bagong low pressure na binabantayan na si 93W, nakakapag-gain pa ng panibagong momentum circulation. Makaapekto pa rin ba ito sa bansa? Tatalakayin. Patuloy na mas maulap sa hilagang kanluran ng Luzon, magdudulot pa rin ng mga isolated and scattered rain showers nitong maghapon. Pero nalalabi sa Metro Manila at karatig ng South Luzon, the rest ng Visayas at Mindanao, katamtaman at friendly weather. Kapalit nga lang ay mas maalinsangang panahon bunsod na ng umiiral na istalis dito sa silangang bahagi ng bansa. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa unang araw ng August 1, 2025. Ang oras sa ating Boss Mike Maga ay alas 11:09 na ng umaga. Gaya na ating unang sinabi, mula kahapon po ay magsisimula na magiging mas mababa ang average rainfall natin kasama ang Metro Manila pababa ng buong Visayas at Mindanao. So hindi po tayo nagkamali ng analysis. Kung maalala nyo po yung aking mga report na magsisimula sa huling araw nga po ng July at pagpasok na unang linggo ay papasok nga po ang magiging mababa. Kaya lang magiging mas maikli po ito dahil nagkaroon ng slight na changes sa ating forecast analysis. Yung forecast system ng weather patterns medyo nagbago siya. Kaya until August 5 siguro ay posibleng magkaroon tayo ng panibagong trap development. Magdedepende pa rin yan sa forecast kung ito ay magme-maintain or tuluyang magiging mababa ang ating rainfall kasama ang Metro Manila. Maaring magkaroon ng pag-enhance ng habagat natin o pagbabalik ng habagat dito sa Metro Manila at karatig sa katimugang bahagi ng bansa. Sa ngayon, base sa ating Doppler radar imagery o Doppler satellite radar imagery courtesy of SS NOAA o CIMMS, makikita ngayon dito ay may mga pag-ulan pa rin na medyo umiiral dito sa bahagi nga po ng bandang Laguna. Mga light rain showers lang naman ito at ilang parte ng bandang Silang Cavite or bandang Batangas at dyan sa may dulo ng bandang Katarman. Kalatagan. Ayan, Kalatagan, di Katarman. Samar kasi yon. Kalatagan, Batangas, yan, medyo may mga light rain showers yan namumuho or water vapor lamang na nasasagap ng Doppler radar satellite ng CIMMS. So magkaroon man ng pagbuhos dyan ay maaaring magkaroon lang ng mga light rain showers kabilang na dyan sa may bandang General Nakar at bandang Polillo Island. And the rest ay wala namang masyadong build up ng water vapor. So wala magiging problema at patuloy tayong magiging maaraw at magiging malinsangan na po dito sa Metro Manila. Expected yan dahil hindi naman tayo nagkamali ng mga report ng mga nakaraang araw. So sa lightning strikes sa aking animated dashboard walang nakikita, pero sa aking real-time lightning detection system merong detected strokes na 70 lightning strikes. Tingnan natin kung maglo-load pa yung 100 plus minutes. Mukhang hindi na. So nasa 74 lightning strikes po ito at inner ay 17 lightning strikes. Most probably dito yan sa may bandang karagatan ng Batanes o Itbay at Batanes. And the rest, wala naman tayo na-detect na aktibong lightning strikes sa alinmang malaking kalupaan ng bansa. So walang problema. Diyan lamang yan sa may bandang Batanes na kung saan medyo meron pa rin umiiral dyan na, na surface trap dahil nga po sa habagat. Dumadaloy pa rin yung habagat dyan, kaya nagkakaroon pa rin ng mga mostly cloudy. Kaya lang, unti-unti, mas manipis na po ito, hindi kagaya ng nakarang araw na. So, yun po ang difference. At dahil sa halos drier po ang ating habagat ngayon, dito sa kanluran ng bansa, mas tuyo na po. Patuloy pa rin na umiiral ang habagat, kaya lang mas tuyo po ito o dry air na. Wala na masyadong dalang water vapor po. Kaya ganun na lamang ang makikita dito na kakaunti lamang ang water vapor na na-occurrence dito sa kaluran ng bahagi ng bansa. Hindi pa rin mawawala ang mga isolated light rain showers dahil mayroong surface trap na nagbi-build up na po dito dahil sa meron nga po tayong binabantayan dito na bagong low pressure area. Bagamat sa labas ito ng PAR, halos nasa boundary lang ito ng ating Philippine Area of Responsibility at nagkakaroon dito ng build up at medyo nagkakaroon siya ng organized development. Kaya nagbi-build up na rin yung
At surface trough dito, yung monsoon trough niya na nagpapaang-abot na sa bahagi ng Southern Luzon. So, magkakaroon pa rin tayo ng mga significance of overcast at may mga paglumi at isolated rain showers. So, take note yan mga folks. Nakataas ngayon ang rainfall advisory courtesy of Pag-asa dito sa Northern Luzon. So, nakataas yan sa buong bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, kasama pa rin ng Baguio, Benguet, yan, Itbayat, lalo na sa Itbayat, Batanes, may mga localized thunderstorms dyan. Ayan, sa Batanes mula Basco na yan hanggang Uyugan. Diyan sa Abra naman sa bandang Tinig, sa Batanes sa Itbayat, Apayao, Kalanasan, Kabugao, Ilocos Norte, kasama na ang Benguet at sa Atok Benguet all the way hanggang dyan na yan sa bandang dulo na nga po ng Sabtan at Uyugan sa sako po ng Batanes Group of Islands. Sa NCR naman nakataas pa rin ang probability na magkakaroon tayo ng mga localized thunderstorms. Well, asahan po natin yan sa kasama na ang Zambales, yan. At Metro Manila, probably, hanggang Bataan, Pampanga, Tarlac, within 2 hours po yung persisting forecast po na tayo ay magkakaroon pa rin ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Normally yan kapag ganito at maaraw sa umaga at pagdating sa hapon, expected ang mga afternoon showers. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, so mahangin pa rin dahil meron pa rin tayong habagat pero dry air nga lang, gloomy at mahangin at few clouds ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So makikita ay grabe na ang tirik ng araw sa amin sa Caloocan pero magaslaw o mas magalaw ang aming paligid dahil mabugso pa rin ang hangin dito sa amin sa Caloocan. Yan, no? Kita nyo po yung mga tarpaulin at yung mga puno sumasayaw po dahil mahangin, windy po dito sa amin sa Caloocan. Maabot pa ng 37.4 km per hour at bumubugso pa ito hanggang 48 km per hour. Southwest o southwest pa rin ang gagaling yung hangin. So, ibig sabihin lamang ay may presence pa rin tayo ng habagat. At makikita nga natin sa ating station graphs, kung i-review po natin yung nakaraang buwan, yung monthly summary natin sa ating wind direction, makikita po nung month of July ay southwest po ang lumalabas na detail niyan. Ayan. So, kitang-kita naman po yan mga folks. Ayan, yung buong July, halos buong southwest o southwest po nanggagaling ang hangin. So purely mula July 1 hanggang sa natapos na po ang month of July ay southwest ang galing ng hangin. Ibig sabihin lamang ay puro habagat ang naramdaman natin sa bansa. Kitang-kita naman sa aking July wind direction records. Hindi kagaya nung last month ng June medyo nagno-north-northeast pa dahil medyo meron pang jet stream ng hangin na umiiral dyan sa may bahagi nga po na Hilaga pa. May mga high pressure area kasi. Pero pumapasok na po kasi yung habagat season natin dyan. Yung panahon na yan, June. O pasok na po sa June na habagat, taghabagat. Nag-highly peak na po tayo ng buong July. So, ibig sabihin, ang peak of habagat season natin ay nag-maximum na nitong July. At since pumasok na nga po ang month of August, unti-unti magde-descend na po yan ha. Dahil pagbaba na yan or bandang katapusan na ng Agosto, papasok na naman tayo sa transitioning into tagtuyot o yung autumn season. Pero sa atin, medyo nagpaparamdam na po yung northeasterly surface wind flow niyan ha. Take note yan. Sa lowest temperature na natala na kay weather station kaninang 4:12 AM, nakapagtala kami ng lowest of 28.1 degrees Celsius. Kapon, medyo maalinsangan na kami o mainit na aming air temperature. Pumapalo na ng 32.1 degrees Celsius. Kapon ito ng umaga at 11:33 AM. Ibig sabihin lamang yan ay mataas na aming heat index. Pumalo na sa 43.9 degrees Celsius ang aming init pandama sa Caloocan. So, ibig sabihin lamang po niyan, as of 10:55 AM, nakapagtala na kami ng 43.3 degrees Celsius na grabe ang aming init pandama. So, ibig sabihin lamang niya mga folks, magiging mas maalinsangan na po tayo sa Metro Manila, mainit at malagkit-lagkit na alinsangan. Bakit malagkit-lagkit? Dahil mataas po ang ating humidity saturation o yung moisture ng water vapor sa paligid. At sumasabay po yung pagtaas ng ating air temperature. Kapag ganun po nangyayari, grabe po ang ating alinsangan. At makakaramdam talaga tayo ng malagkit-lagkit na pawis dahil hindi agad nakaka-evaporate ng mabilis ang ating mga pawis o yung mga sinampay natin, hindi kaagad-agad natutuyo yan. Kahit na maaraw, medyo hindi ganon
kabilis magpatuyo. Dahil nga po sobrang taas pa rin ang ating outside humidity o yung water moisture droplets sa paligid natin. So kailangan bumaba po yan at least man lang mga 60 o pababa. Pag nag-60 yan pababa, medyo okay na yan, bumibilis na po. At kapalit naman yan, kahit mainit, madali tayong matuyuan ng pawis, medyo nagiging comfortable. So yun po ang kagandahan po niyan ha. At dahil mataas ang ating outside humidity, halos dumodoble po ang ating init pandama. Ito nga po ay umabot na sa 43.3 degrees Celsius ang aming heat index o init pandama sa amin sa Caloocan. Sa forecast, 41 degrees Celsius lang daw ang ini-expect. So naungusan na po ng aking instrumentation reading sa Caloocan. At aabot pa yan, papalo pa yan sa 42 degrees Celsius ngayong tanghali, 12 o'clock hanggang alas 2 daw yan ng hapon. Sa betbang bahagi naman sa tingnan natin, malamang dito sa bahagi pa rin ng Lawag Ilocos Norte, expected na medyo mababa pa rin ang heat index. Pero tumataas na rin dahil nasa 35 degrees Celsius na po extreme caution at papalo pa yan hanggang 37 degrees Celsius mamayang alas 3 hanggang alas 4 daw ng hapon. So medyo tumataas-taas na rin yung heat index. Pero pagdating po sa Cagayan Valley, well, wala na tayong magiging komento dyan. Dahil asahan na natin, papalo yan sa 46 degrees Celsius at maaari pang pumalo yan hanggang 49 degrees Celsius mamayang alas 3 hanggang alas 4 po ng hapon. So grabe po ang magiging mas maalinsangang panahon sa inyo dyan sa Cagayan Valley. Iwasan po magpabilad at uminom ng maraming tubig. Grabe po ang alinsangan ninyo at air temperature dyan. Sa bandang Santiago naman, mas mataas kayo sa lahat. Umaabot pa ng 48 degrees Celsius at papalo pa yan hanggang 52 degrees Celsius. Grabe delikado talaga yung heat index dyan. At nakaka-heat cramps po to at nakaka-heat stroke po yung ganito grabe na sobra-sobra pong init dyan sa Santiago, Isabela. Huwag masyadong magbilad, uminom din ng maraming tubig dahil papalo pa sa 52 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. Now, which is pinakamataas na heat index, malamang yan sa buong Pilipinas na. Pinakamataas ang magiging heat index recorded sa bandang Santiago. Again, ay forecast lamang ito, hindi pa po ito real time, pero ito po kasi ang sinasabi sa forecast natin. So, posible po mangyari yan na kayo dyan sa may bandang Isabela ang may pinakagrabe, ang mainit at maalinsangang panahon sa buong Pilipinas. So, kaya umabot man sa 50 yan o hindi, maging iwasan masyado ang magbibilad sa araw at uminom na maraming tubig dahil hindi pa rin mawawala ang grabing heat stroke kapag kaganyan ka-alinsangan. Sa Pangasinan naman, sa Dagupan, well, 43 degrees Celsius po. Danger na rin ang inyong heat index dyan. At papalo pa yan hanggang 45 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So, magiging maalinsangan na talaga tayo. Kabilang nasa may bandang Tarlac, Central Luzon, 42 degrees Celsius po ang inyong heat index. At papalo pa yan hanggang 43 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon po. So, maalinsangan na rin kayo dyan. Sa parte naman ng Batangas ay nasa 40 degrees Celsius na po kayo. So maalinsangan na rin. Mataas na rin ang heat index. At mukhang yan ang pinakamataas sa heat index ninyo sa maghapon, 40 degrees Celsius. Sa bandang San Jose Occidental, Mindoro naman ay nasa 41 degrees Celsius po ang inyong extreme caution heat index forecast. At mukhang yan ang pinakamataas ninyong heat index sa maghapon. So maalinsangan na rin kayo dyan. Pagdating sa bandang Visayas, dahil tuloy-tuloy na napakaganda ng panahon ninyo, kapalit nga lang ang grabing init, papalo ngayon sa 47 degrees Celsius ang magiging heat index o init pandaman sa inyo. So delikado na rin, huwag masyadong magbibilad sa mga kababayan natin sa Visayas o Central Visayas dahil nasa napaka-dangered status na po ang inyong heat index forecast. Papalo pa yan hanggang 48 degrees Celsius. Starting yan ngayon 12 o'clock ng tanghali, dire-diretso na po yan hanggang alas 3 ng hapon. So hanggang alas 3 ng hapon daw kayo makakaramdam ng grabing init at alinsangan. So ingat na lang uminom na maraming tubig dahil grabe po ang tindi ng alinsangan sa inyo dyan sa Visayas. Lalo na sa sentro nito, kasama na ang buong Cebu. Sa Mindanao naman sa Davao City, mataas na rin ang heat index sa inyo dahil tuloy-tuloy na po ang magandang panahon. Pero ang kapalit ay grabing alinsangan, 40 degrees Celsius na po. At yan na ang pinakamataas ninyong heat index ngayong maghapon dyan sa Mindanao sa Davao City. Sa Zamboanga Peninsula naman, asahan din ninyo ang mataas na heat index, 40 degrees Celsius din ang magiging heat index ninyo. Well, by the way, since August 1 na po kasi ngayon, ay iba na rin ang lalabas dyan na magiging init factor dahil magbabari po yan sa
average humidity for August po. Yung average kasi ng humidity ng Agosto is 81%, mataas. So kapag ganyan kataas, madalas tumataas na rin ang heat index kahit sa katimugang bahagi o kahilagaang bahagi ng bansa. So kapag tumataas po yung ating air temperature, mabilis pong magtataas ang ating heat index. Yan. Ayan, base po yan sa monthly average natin sa Pilipinas na umaabot ng 81%. Yan po ang basihan yan kung bakit nagbabago po yung ating klima o yung heat index. So maliwanag po yan mga poksa, magiging mas maalinsangan kayo. Sa mga nagtatanong natin sa mga Palawenyo, nagseselos sa mga taga Palawenyo sa inyong lingkod, ay hindi ko raw sinasama ang Puerto Princesa. Sige na nga, pinagbibigyan ko na kayo. 42 degrees Celsius po ang inyong heat index sa Palawan. So ibig sabihin, nasa extreme caution to danger po kayo hanggang mamayang alas 12. At pinakamataas na ninyo na heat index sa inyo dyan sa bandang Palawan. Ayan, sa mga Palaweno natin, maging malinsangan din ang inyong panahon dyan. At sa mga ibang kababayan natin, madali lang naman makikita yung mga heat index ninyo. Itatap nyo lamang yan sa lokasyon ninyo o anumang lokasyon sa Pilipinas o ibang panig ng mundo, kaya lang hindi na po accurate. Dahil ang pinagbasehan po natin kasi na average humidity ay sa Pilipinas lamang. So kung itatapat nyo halimbawa yan sa ibang bansa, measure yan, halimbawa sa bandang Vietnam, makukompute yan, kaya lang hindi na accurate. Bakit po? Dahil ang pinagbasehan natin na average ay sa Pilipinas lamang. Yung average humidity natin ay sa Pilipinas. Pero kung i-consider nyo pa rin, ay isipin nyo na lamang ay nasa Pilipinas pa rin kayo. Yan. Automatic makukompute yan. Dahil internationally kasi yung data feed na ito ng ECMWF. Kaya nakukompute natin lahat. Pero ang kinuha ko lang kinuha ko lamang na average natin ay sa Pilipinas lamang dahil ang focus lang naman natin dito sa Pilipinas. Samantala, kung itatabi naman natin sa PX Extremes and past 24 hours, ang Borongan is sa Samar, ang may pinakamataas na air temperature na pumalo ng 36.5 degrees Celsius. So, maalinsangan talaga dyan sa may bandang Visayas. Sa Baguio, tumataas ang kanilang lowest temperature, 18 degrees Celsius po, mula sa 17 degrees Celsius na stationary. So, tumataas na rin po ang inyong air temperature dyan. Bagamat mababa o pinakamababa, pero unusual na po ang 18 degrees Celsius. At sa Inulan, nakaranas pa rin ng Baguio City ng 23 mm na ulan, pero ito, this time, medyo mahina-hina na po ang buhos ng ulan sa kanila. So, numinipis na rin po yung ulan dala po ng habagat dyan sa inyo. I-discuss natin kung paano nangyayari yun. Sa atin namang outside humidity, well, highly concentrated pa rin tayo, 81%. Yan po ang nagbubugso ng mataas na heat index sa atin. Bumaba ito ng 2% since last hour. At nanatiling thunderstormy tayo na 1,007 hectopascals. And steady ito since last hour. Kapag kaganyan po kataas, madalas localized thunderstorms po ang iiral sa atin yan. Kaya asahan po ninyo sa pag-asa, madalas magre-report yan ng thunderstorm advisory po. Kasi sumusubaybay din sila sa inyong lingkod. Kaya sa mga report nila, mapapansin nyo na nagbabago unti-unti yung kanilang report. May maririnig na kayo na malagkit o sticky na alinsangan, di ba? May naririnig na kayo sa mga reporter na ganyan. Yun po ang palatandaan na sumusubaybay sila sa inyong lingkod. Dati kasi hindi nyo naririnig yan sa mga resident meteorologist natin na nagre-report. Kasi na-realize nila, o nga pala, ang alinsangan kailangan may relation yan sa humidity. Kasi noon hindi nila sinasama yan. Sinasabi lang nila na maalinsangan panahon, pero hindi naiintindihan ng panahon ng ating mga kababayan. Bakit sinasabing maalinsangan at pwede naman sabing mainit na lang? So, at least na didiscuss nila o nababanggit nila yung salitang sticky. Yan. Kapag sticky po kasi, relative po again ang temperature, yung air temperature natin outside at yung ating outside humidity. Yung concentration po o yung dami ng water moisture sa paligid. Kapag parehong tumataas po kasi yan, grabe ang alinsangan talaga natin dyan. At malagkit talaga sa balat. Yun po ang mararamdaman ninyo. Sa ating namang high tide and low tide status ay nasa moderate low pa lamang. So moderate mid pa lamang po yung level ng high tide. Tingnan natin kung magiging mataas pa rin ba ang ating sea level since yung mga nakaraang high tide po kasi kasama po ang malakas na lindol sa Russia. Sa ngayon pinaka-highest mamayang kaninang alas 3 na madaling araw. At ang susunod na high tide po mga mabandang alas 2 o quarter 3. So, 0.6 meter lamang. So, mababa po o medyo mababa po yung ating sea level.
So, wala naman masyadong problema dahil medyo mababa po yung ating sea level o yung high tide mamaya. Mga 2:57 PM, mga around 0.6 meters lamang. So, kaya-kaya lang at pwede po tayong pumalaot. However, sa may bandang hilagang bahagi pa rin naman kung sisilipin natin ang Global Forecast Assessment Monitoring for Significant Wave Height, sa makikita po natin ay mataas pa rin ang alon sa kaluran ng Nodo Luzon mula Ilocos region. Pababa na yan ang bandang Zambales. Umaabot pa rin ng 1.25 to 2.4 meters po. Ayan, mga 2.4 to 2.5 meters. Delikado pa rin pumalaot dyan dahil malakas po yung bugso ng habagat dyan dito sa kanluran ng Nodo Luzon at ilang bahagi ng Batanes Cook Islands. Pero nalalabi naman sa kabilang na sa southeastern part ng Southern Luzon hanggang Visayas at Mindanao, mukhang kaya na pong pumalaot dyan. Alisto na lamang po sa southwesterly wind flow na lamang. Yun na lamang at siguro ay magsama na lamang kayo ng mga malalaking mga bangka. Yan, kaya na nilang mag-handle po ng mga medyo mabugsong hangin dyan sa lugar. So, yun naman po ang ating analysis sa ating significant wave height po at ito yung high tide at low tide status. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:39 AM at nasang lulubog po ito mamayang 6:25 PM. At sa ating moonrise and moonset, first quarter po tayo ngayon at 46% illuminated since mukhang gumaganda na po yung ating himpapawid sa Caloocan. Mukhang magandang mag-sightseeing ngayon. First quarter po tayo at kaka-moonrise pa lamang ito at negative 3 degrees. So, nandyan pa lamang siya sa may bandang east. Pa-moonrise pa lamang po. So, hindi pa natin matatanaw yan. Pero paglubog po ng araw mamaya, matatanaw na po natin yan. Yan. So, yun po. At magmo-moonrise po ito mamayang kaninang 11:42 ngayon lamang, ngayong umaga lamang, 11:42 AM. At 11:23 PM naman mamayang gabi ito lulubog. At sa ating local weather outlook sa bansa, unang araw po ngayong Friday at bukas po yan ng Sabado. So, weekend na naman po. Unang weekend po ito ng Agosto ay magiging partly cloudy ang ating umaga. Dating gawi lamang po na maaraw sa umaga at pagdating naman sa hapon ay mga aasahang isolated rain showers and localized thunderstorms po. Bunsod lamang po yan ng condensation ng water vapor sa hapon. So, iiral na naman yung ating mga afternoon rain showers. Ganon din bukas ng Sabado po. So, maliwanag yung mga folks. Kaya meron tayong 100% chance ng ulan. Pero bukas ng Sabado ay walang naka-forecast pa na uulanin tayo dito sa Metro Manila o dito sa amin lamang sa Caloocan. Highest and lowest temperature expected 31 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 26 to 27 degrees Celsius. By the way, since August na po, next month, September na. Papaalahanan ko lang po kayo, meron po tayong total lunar eclipse po September 7, 2025 po ito. So, isang buwan na lamang po, magkakaroon na tayo ng lunar eclipse. Yan. Ang oras natin sa Pilipinas yan, alas 2:11 o 13 ng madaling araw, yung maximum peak nito. So, inaasa natin bandang alauna, magsisimula na po mag-covering yung pinaka-umbral ng Earth sa Moon. Yan. Ang pinaka-focus center nito ay bandang India or bandang Thailand o bandang Indonesian Peninsula. Ang pinaka-center point ng eclipse, ayan makikita po dyan. So, malinaw po yan at total lunar eclipse siya dahil halos 90% to 95% na direktang tatakpan ng Earth yung buwan, yung pinaka-umbra ng Earth. At yung outer penumbra, magko-cover yan sa moon. So, magkakaroon ng red color. So, pagdasal po natin sana bago mag-September 7 or bandang September 8 sa atin sa Pilipinas, maganda ang magiging madaling araw natin. Maganda sana ang panahon natin at clear sky sana para magandang kunan yan ng live. So, hopefully makapag-live po tayo niyan sa 8 ng madaling araw na yan sa Pilipinas. So, pag ready na po kayo at linis na po tayo sa ating mga lente, sa ating mga teleskopyo niyan para sa magandang kuha ng ating kauna-unahang magiging encounter ng total lunar eclipse po na minsan lang natin matatanaw ito dahil ang susunod na lunar eclipse na malapit sa bansa ay by March 3, 2026 pero halos partial lamang na makikita natin sa Pilipinas. Yan mga March 3, 2026. So, 214 days away po ito.
Yung solar eclipse naman, mukhang wala tayong magiging solar eclipse hanggang next year. Tingnan natin, malapit sa Pilipinas. Wala. Karamihan, bandang Amerika po. May total solar eclipse na naman sa kanila sa Amerika. Sinuswerte lagi ang Amerika. Lagi sila nakakakita ng total solar eclipse. Makakita na naman sila bandang August 2026. Diyan sa may bandang halos North Pole, bandang North Pole halos makikita ang total lunar eclipse po. Yung pinaka-direct focus ng bandang Greenland. So, magandang pagkakataon po yan na makikita nila. So, sa ngayon, yan lamang po yung pinaka-latest, yung susunod na lunar eclipse. Total lunar eclipse ito, pero sa Pilipinas, medyo partial lang natin makikita. Yan, medyo partial lang. Base dito next year po yan, mga March 3. So, March 4 po yan sa atin. Or depende kung bandang hapon po ito. So, madaling araw din. So, mga March 4 sa atin yan. Next year po. March 3, 2026 po next year. So, magkakaroon ng dalawang event na malapit sa Pilipinas. Ngayong September, mas focus sa Pilipinas. Kitang-kita po natin. Yung range ng yung pinaka malabo na makikita natin ay pasok lamang sa may bandang Japan. Pero yung clear capture na makikita natin ang total lunar eclipse, kitang-kita po natin sa Pilipinas. Kasama na ang western portion ng Australia, buong Indonesia, yan, hanggang buong China. Buong China kita rin, hanggang India. Yan. Kasama na ang ilang bahagi ng Europa. Yan. Kitang-kita po ang total lunar eclipse ko. I-ready na po natin yung mga teleskopyo natin o mga binocular. Kahit sa naked ay makikita po natin yung epekto niyan. Pero mas maganda sana kung mayroon tayong binocular man lang para makita natin ng mas closer yung total lunar eclipse. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery muna. Makikita po na maulap at gloomy pa rin ang parte ng kanluran ng Nodo Luzon mula Ilocos region, kasama na ang Benguet, La Union, ilang bahagi ng Central Luzon, bandang dito sa pagitan ng Benguet, Nueva Vizcaya at Ifugao at boundary ng Mountain Province, at dito sa buong Pangasinan, at kasama na ang ilang bahagi ng Babalac at Angeles, Pampanga, at ilang bahagi sa Central Luzon sa Tarlac, hanggang dito na yan sa parte ng Nueva Vizcaya area. Magiging gloomy at overcast pa rin kayo dyan. Asahan ng mga mahihina at katamtamang pag-ulan dahil wala naman tayong nakikitaan na mataas na water vapor concentration dito. May mga sapesap lamang na medyo tumatawid dito sa may bandang Southern Luzon. Tumatawid sa may bandang Laguna, kaya maging sa Doppler radar ay makikitang may water vapor dyan, kaya may mga inaasahang mga kalat-kalat na pag-ulan ang iiral dyan sa may bandang Calabarzon pa rin. So mula sa bahagi naman ng eastern part ng Northern Luzon, mula bandang Cagayan Valley, magiging mas maalinsangan po kayo dyan. So wag masyadong magbibilad mula Tugigaraw, Isabela hanggang dyan sa may bandang Kasiguran, Aurora at Quirino. Magiging mas maaraw kayo dyan at mas fairly weather. Ilang partly cloudy lamang ang iiral sa maghapon. At mula dito sa bahagi naman ng Metro Manila, pababa ng buong Calabarzon, ay partly cloudy pa rin tayo, pero at least nagiging moderate ang panahon natin at mas maaraw ang paligid. Kaya asahan pa rin na medyo partly cloudy dito sa mostly cloudy, kabilang na ang buong Calabarzon area, kasama na ang Batangas hanggang Laguna na po yan, at bandang Quezon Province yan dito sa silangan ng bandang Baler, Orial o Infanta Quezon man yan, pababa ng Atimunan, Quezon. And the rest ng Mimaropa at Bicol region, magiging katamtaman din ang panahon ninyo. May mga ilang posibilidad pa rin kayong kalat-kalat na pag-ulan dito sa may bandang Camarines Norte. Pero mula Camarines Sur na magiging overcast din kayo, medyo gloomy, pero mas natural ang inyong panahon na medyo umaaraw pa rin. And the rest ng Mimaropa ay katamtaman at fairly weather ang panahon. And the rest ng Visayas at Mindanao, mga ilang partly cloudy lamang ang umiiral sa bahagi na po ng Mindanao at dyan sa may bandang Sorsogon area sa may Mindanao, pero patuloy pa rin na magiging mas maaraw at maalinsangan ang inyong panahon po. So wala tayong masyadong komento, mga ilang isolated rain showers lamang ang kalimitan na iiral sa ibang bahagi ng Mindanao at Visayas at Southeastern Luzon. Mga mahihina at katamtaman lamang ng mga isolated rain showers ang madalas na iiral sa maghapon. Ang forecast naman sa may bandang Mindanao nga po, kabilang na ang buong Davao region, mga mahihina at isolated lamang. Pero generally, mas moderate at fairly weather ang panahon ninyo. Magkakaroon lamang kayo ng mga ilang partly cloudy dahil magkakaroon ng water vapor dyan, lalo na sa mga bulumbudukin gubat
o mga mabulubundukin lugar pa rin na mapuno, expected pa rin ang mga biglaang isolated pagsapit po yan ng bandang tanghali o hapon kapag sobrang mataas na ang water vapor. So generally, moderate to fairly weather ang halos buong bansa except na lamang sa may bandang kaluran pa rin ng Northern Luzon na patuloy na kakaroon pa rin kayo ng very overcast and gloomy na panahon at maulap na himpapurin bunsod pa rin ng patuloy na daloy ng surface trap dyan at ng habagat po. At sumasabay na rin kasi yung easterlies na sumasalubong dito. So diretso agad tayo sa ating binabantayan bagamat malapit pa o halos nasa boundary lamang ito ng Philippine Area of Responsibility itong C93W. Ayan. Bagamat yung kanyang actual satellite imagery kung titingnan natin ay nag-i-improve na po yung kanyang sirkulasyon. Nagkakaroon siya ng low level convection na. Ayan, ito nagkakaroon siya ng low level convection. So nagkakaroon na siya ng active circulation ng sarili niya. However, nasa low level of development pa rin ito. Yan, naka-yellow color pa rin siya. So, naka-yellow pa lang, ibig sabihin mababa pa rin ang chance niya na magkaroon ng posibilidad na lumakas ito maging aktibong low pressure area sa loob ng 24 oras according dito. So, despite na nakita natin nagkakaroon ng sirkulasyon, nanatili pa rin mababa dahil wala pa rin pag-enhance ang kanyang circulation sa ngayon. Pero yung kanyang center air pressure nasa 999 hectopascals na po ito. At kumikilos ito pa eastward sa bilis na 19 km/h. Ang layo nito, kung susukatin natin mula sa may bandang Itbayat, Batanes, active natin yung ruler. Yan, mula Itbayat, Batanes, nasa layo ito na 1,293 km east-northeast ng Itbayat, Batanes. Sa labas ito ng Philippine Area of Responsibility, so wala pa itong nakikita ang banta sa bansa. Kaya lang yung kanyang monsoon trough ay nagkakaroon na ng pag-abot dito sa ating habagat sa may bandang Timog Kanlura. At dahil po dyan nagkakaroon ng generative trough ang ilang bahagi ng Southern Luzon at Southeastern Luzon at Eastern Visayas. So may mga aasahan kayo ng mga gloomy at overcast na panahon at mga ilang kalat-kalat lamang na mahihinat katamtamang pag-ulan. Dahil halos malayo na ito sa kalupaan ng Luzon, nagkakaroon lang ng influence sa hatak sa ating habagat. So dahil po dyan ay asahan pa rin ang kanlurang bahagi ng Lolo Luzon ay magpapalakas sa enhancement ng ating southwest monsoon dito sa may bandang kaluran ng Lolo Luzon. Ay kitang-kita naman po sa ating satellite imagery. Pero expected mahina pa rin o mababa pa rin ang tsansa ng kanyang development sa loob ng 24 oras ayon na rin sa ating indicator na naka-yellow pa rin at nanatiling low pressure area pa rin. So since ito ay kumikilos pasilangan, maaaring sumabay ito sa pinakabuntot trough ng trough nitong si Crosa. Kasi ito ay si Crosa ngayon ang may pinakamalakas na air circulation ngayon at yung nahahatak ng monsoon gyre ni Crosa ay humahatak ngayon dito kay 93W. Ito kasing si dating bagyong Emong ay bagamat nanatiling napaka-aktibo pa rin ni Emong, dating bagyong Emong dito under tropical depression, pananatili pa rin yung kanyang sirkulasyon. Aktibo pa rin talaga at hindi pa rin talaga bumibigay itong si dating bagyong Emong. So mahigit sa 9 na araw o halos magsa 10 araw na po si Emong na aktibo pa rin na bagyo. Yan, si Komay. So kung makikita ninyo ay nabuo yang si Komay o dating bagyong Emong since July 22 pa po ito nabuo. Anong araw na po ngayon? August 1 na. So imagine po gaano katagal itong namalagi at namasyal dito sa may bandang Timog Kanluran at dumaan pa nga ito sa Pilipinas. Yan. So until now ay aktibo pa rin tong si Komay, dating bagyong Emong, at sa ngayon si 93W ay nanatiling mababa ang tsansa niya. So wala pa siyang imperative forecast, pero kung titingnan natin yung ensemble forecast, kung aktibo na siya, so far wala pa rin po. Yan, wala pa rin indication ng magiging aktibo nito. Tapos itong si Iona, yan ay may tsansa pa nga talaga ito makatawid pa ng international dateline. Approximate siguro makakatawid ito by August 3. Yan, 2025. Mga bandang alas 3 daw. Alas 2 ng hapon. Makakatawid na ito ng Philippine area ng boundary ng international dateline. So, yun. Magiging Western Pacific Tropical Cyclone na yun sa Iona once na makatawid na yan
sa international dateline natin. Pagsapit yan ng bandang address nga po or by Sunday, nitong darating na Sunday siguro. Kasi makikita natin dito ay nakakatawid pa rin siya. At yung kanyang track combination, kung magbabasa natin sa Joint Typhoon Weather Center, yung forecast nitong si Iona. Ayan. Pagpasok nito sa international dateline, medyo kakabig nito pahilagang kanluran base rito sa latest track. Yan. Well, tingnan po natin. Mukhang papatungo sa direksyon ng Eastern Japan. So, wala itong banta naman sa Pilipinas na magpapang-abot. Yan. So far ay aktibo pa rin yung sirkulasyon ni dating bagyong Emong. Ayan o, grabe, umiikot-ikot pa rin siya. Nasa kalupaan na siya ng China, pero nagagawa pa rin niyang mag-circulate. Hindi pa talaga siya nalulusaw. At si Crosa, halos papalapit na po ng Tokyo, Japan. Kaya yung mga kababayan natin sa Tokyo, ready na po. At malamang nagtaas na sila ng tropical cyclone wind signal siguro dyan. Yan. Kung pagbabasayan natin dito kasi sa ating monitoring, ay halos nasa tropical cyclone wind signal number 1 na po ang Shiba, Tokyo, Japan. Yan. Namosu, saka Shimoda. Yan. Nasa tropical cyclone wind signal number 1 na po. Kung pagbabasahin natin sa 10-minute average dito sa Pilipinas, yung tropical cyclone wind signal warning dyan sa Japan. So, nagpang-abot na nga sa Tokyo. Nararanasan nila yung bugso na ng hangin dyan, so malamang nagsuspend na siguro. Hindi ko lang siguro alam kung eksakto nagsuspend na sila ng mga work dyan kasi napaka-active ng Japan pagdating sa mga warning. Hindi pa sila nakaka-move on sa nakaraang lindol nga po galing Russia. So nagsuspend na po, saan natin magsususpend yan lalo na papalapit na pong sentro nito si Crosa sa loob ng 24 oras. O mamayang alas 8 ng gabi ay mas lalapit pa ito sa may bandang Shiba. Kaya mas unti-unti susungit na po yung panahon nila dyan. Yun lamang po ang analysis natin since wala naman tayong apektado ng mga bagyong ito sa Pilipinas. Except na lamang siguro kay 90TW na medyo nahahatak yung ating habagat dito sa may bandang Itbayat, Batanes. Yun lamang. And the rest ay wala naman at normal naman ang lagay ng panahon natin. So mula sa mga computer models natin, gamit ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, magiging maganda na po yung panahon natin halos sa Pilipinas. Wala tayong Tropical Cyclone Strike Probability, pero may mga ilang shallow trough na namamataan itong CGFS dito sa may bandang Guam nga po, or ng Northern Mariana Islands, which is, kung titingnan natin sa Global Spectral Model, courtesy of Japan Meteorological Agency, Pag-asa, makikita natin ay medyo may sirkulasyon nga po na papasok dito sa may bandang PAR at pakanluran ang kilos nito. So titingnan natin maigi ito kung magkakaroon ng upward low dahil mataas po yung wind speed and direction niya na pa-circulate habang lumalapit dito sa may bandang Bicol region or bandang Eastern Visayas. Ayan o. Mga August 2 o 3. So this weekend po titingnan natin kung magkakaroon ng empirical na paglakas po ng kanyang circulation since wala naman tayong nakikita dito na bumababa ang atmospheric pressure niya. So sa ngayon ay tingnan po natin within the next 24 hours. Yan, yung pagbabago ng weather patterns na kasi nagkakaroon ng pagbabago ng weather patterns at mula sa ating West Pacific Basin, so far ay mababa lamang or possibility to neutral lamang ang nakikitaan natin dito sa may ng silangan ng Southeastern Luzon. Yung kanyang cyclonic probability medyo mababa at hilaw pa, so hindi pa natin certain kung ito ay magkakaroon ng development. Yang nakikitaan natin kay GMA. Mula sa mean sea level pressure naman, kung titingnan naman natin, ay nagkakaroon ng medyo circulation pattern pero mataas ang atmospheric pressure. Naglalaro sa 1010 to 1012 hectopascal. So sa ngayon hindi talaga natin makonclude na ito ay magkakaroon pa ng circulation o enhance. Pero si 93W mukhang magkakaroon pa ng improved circulation mula ngayong araw. Ayan o, kitang-kita naman po. Tapos sasabay siya sa direksyon nitong si Crosa. Ayan o. Ngayong araw. So mukhang naging aktibo na siya. So malamang ngayong araw tinaas na yun ni Japan Meteorological Agency bilang tropical depression or within 24 hours itataas yan sa tropical depression ng Japan Meteorological Agency. Pero wala ito magiging banta sa bansa dahil pahilagang silangan ang magiging kilos nito sa maghapon. Ayun, and then bukas ng ados ay papunta na sa direksyon nitong si Crosa.
Yan. Pero naging tropical depression siya. Ayan, oh. So magiging tropical depression pa po itong C90TW. Yan. Kaya lang ay international name siya dahil hindi siya nakitaan na tutungtong sa Philippine Area of Responsibility ayon dito sa latest ng mean sea level pressure natin. Sa TC strike probability natin ay makikita si Iona ay mukhang nakapasok nga ng international dateline. Ito yung international dateline at mukhang makakapasok pa siya this weekend sa Western Pacific border natin. Yan. At may mga ilang tropical cyclone strike probability naglalaro 10 to 20% mula dito sa may bandang Guam. So tititingnan natin ito kung magkakaroon ng low convection dahil again, nakikitaan ito sa pinaka wind speed and direction circulation gamit ang global spectral model. Ayun, kikilos pa ito pakanluran. Sa ngayon ay hindi pa masyado halata kay GFS, kay CMWF naman ay wala rin tayong nakikitaan. Dahil medyo may naglalaro na medyo drier o high pressure area dito naglalaro. 1015 hectopascals. So kung magkakaroon ng low pressure area dito, kanluran talaga magiging kilos niyan. Sa ngayon walang nakikitaan si CMWF so far hanggang August 4 na yan ng Lunes next week. Wala siyang nakikitaan. Kay NABGEM naman ay may low pressure area din na nakikitaan dito. Yan. Kaya lang pahilagang kanluran ang naman nakikitaan dito at napaka-shallow ng kanyang sirkulasyon. Yun. So very uncertain din ang pinapakita ni NABGEM pero kay GPS medyo pulido ang nakikitaan dito. Kaya lang makikita dito ninyo na mula sa may bandang Guam ay medyo shallow lamang o tropical wave siya and then medyo madidissolve din siya kalaunan. So hindi pa ganon ka-organize yung nakikitaan natin na circulation dito base sa global spectral model kaya medyo babantayin pa natin dito this whole week kung talaga this whole weekend kung magkakaroon niya ng improved circulation. Sa ngayon, wala tayong inaasahang bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility except na lamang kay 90TW. So, sa loob ng Philippine Area of Responsibility o sa may bandang silangan ng Bisaya sa labas ng PAR na may aasahan tayo na may mabuong tropical wave man lang. So, patuloy tayo na magiging maaraw at malinsangan this weekend hanggang sa pagpasok po ng Lunes yan, bandang A4. So, yun po. And then, August 5, doon magkakaalaman kung magkakaroon ng organized development yung binabantay natin dito sa may bandang Guam. Samantalang C90TW ay bagamat magiging tropical depression yan sa loob ng 24 oras according sa Global Spectral Model, palayo naman ito at sasabay ito sa direksyon ni Bagyong Rosa. So, yun lang ang pinaka-latest analysis natin sa tropical cyclone development na maaring mabuo malapit sa bansa. So magbibigay tayo ng pangbuwanan na report for all-time records natin mula sa weather station namin dito sa Caloocan since natapos na po yung month of July. So titingnan po natin yung ating historical records para sa temperatura. For monthly summary natin, makikita po mababa ang naging temperatura natin this whole month of July. Yung average high temperature natin ay 30 degrees Celsius. Ang pinaka-maximum, 32.7 degrees Celsius lamang. Pinakamababa ito kumpara nung nagdaang 3 taon since last year po. Last year, 36.3 degrees Celsius ang inabot. Ngayon, mababa, 32.7 degrees Celsius lamang. Base dito, yan, yung pinaka-high and average temperature natin. Sa pinakamababa naman, 25.8 degrees Celsius. So, medyo maganda siya, medyo mababa yung outside temperature. Pero pagdating sa ulan, well, alam na natin kung ilan ang total, 1,458.9 mm ang total rainfall. Pinakamataas na ito sa loob ng 6 na taon. Ngayong taon lamang tayo nakapagtala dito sa Caloocan ng may pinakamataas na average rainfall o total rainfall po sa nakalipas na 6 hanggang 8 taon. Yan. 1,458.9 mm po. Pinakamataas na yan sa amin sa Caloocan sa nakalipas na 6 na taon. At kitang-kita naman po, ayan ang pinaka-highest lang nung una ay 1,073. Last 2021 po yan. 1,073.7 mm. Yan. At sumunod sa kanya na pinakamataas ay may record na 1,026.3 last 2023. And then pumangatlo na po yung last year, 1,006.5 mm na. At ngayong taon, nahigitan silang lahat, 1,458.9 mm. So, grabe po ang naging pag-ulan nitong taon for the month of July, yung pinaka-highest peak ng ating habagat.
At sa bugso naman ng hangin ay kung makikita dito is na mababa lamang o katamtaman lamang ang maximum wind speed na naitala sa amin. Mababa lamang ito kumpara nung nagdaang 2 taon. Yan. Yung pinaka maximum wind speed na recorded 116 kilometers per hour lamang. Hindi gaya ng mga nakaraang 2 taon, maabot pa ng 130 kilometers per hour ang bugso ng hangin. So hindi ganun kalakasan ang bugso ng hangin ngayong taon, last month of July. Yun. Atmospheric pressure ay makikita ang average is 1,008 hectopascals. So lumalabas ito ay mababa sa loob ng 3 taon since 2022. Puro tigwa 1,010 hectopascals. Ngayon, yung maximum average atmospheric pressure namin sa Caloocan 1,008 hectopascals lamang. So mababa ito kumpara nung nagdaang 3 taon. For the month of July po yan ha. So yun lamang po yung ating analysis ngayon. At yung heat index natin for month of July mababa na. 39.6 degrees Celsius yung highest recorded na heat index. Yan. Day 2 po yung recorded na highest heat index. So sa nakalipas na 7 taon ay so far ay naging pinakamababa kami ngayong taon. For the month of July. Yan. 39.6 degrees Celsius. So, yung ating average heat index values, kung titingnan natin for month of July, 31.1 degrees Celsius. So, mababa. Yan. Yung lowest is 28.1 degrees Celsius. Yan. So, yun naman po ang pinaka-analysis natin ay medyo mababa po yung aming temperatura sa Caloocan. At pinakamababa ang naging heat index namin ngayong taon sa nakalipas na 7 taon po. Kasi last year, maabot pa ng 48 to 51 degrees Celsius po. Pumalo pa nga ng 55 degrees Celsius last 2020, yung year 2020. Gabing init. Ngayong taon lamang na naging pinakamababa ang naitala namin na heat index ngayong taon ng 2025. So, bumababa yung ating temperatura. So, medyo malaking pagbaba sa ating climate. Sana po, tuloy-tuloy po na bumaba yung ating global temperature niyan. Kapag kaganyan po na tuloy-tuloy na bumababa yung ating heat index at yung ating temperatura po. So, yun lamang po yung ating report so far sa ating index at sa ating NOAA Climate Index. Yan po yung data. So, nanguna po kami na may pinakamataas na ulan last month, 1,459. At yung station trends and station recordings for monthly records natin for last month pala dapat. So, all-time records po, ayan po yung all-time records. At yung station history, ayan. Ito yung whole July po ito, since July 1 hanggang July 30 na po yan. So, yung summary po is lumalabas is yung average extremes for the month of July namin ay average temperature namin 27.4, so medyo mababa. Humidity nag-maximize to 91%. Yung average barometric pressure namin 1,004, so naging mababa masyado yung average natin. And then yung pinaka-maximum heat index recorded ay 45.4 degrees Celsius. So 14th day po ito ngayon nung nakaraang buwan po. Yan, yun yung highest recorded na heat index. Then yung ulan, grabe ang naging laki ng ulan. Pinakamalaki ang naitala 115.8 mm since nung day 22, pero pinakamataas nung 19, 248.7 mm ang total rainfall, plus nadagdagan pa ng sunod-sunod na 399 mm, then 115 mm. Yan, yung dumaan po mula nung bagyong Krising po yan hanggang nitong kay Dante. Tumaas po yung buhos ng ulan nitong katapusan na po ng July. So, yun po yung pinakapahapyaw natin sa report. At the rest, ipopost natin yan sa Facebook page po. Sa gusto malaman yung pinaka-details, pwede nyo naman makita yan sa aking webpage po dito sa PIMO Weather page. Samantala sa Ulat Lindol naman, so far na medyo noisy pa rin ang aking seismograph since patuloy pa rin kasi mabugso ang hangin natin dito sa Metro Manila. At so far, ngayong araw ng Agosto ay wala naman tayong nakikitaan o na-record na medyo malakas-lakas, pero mukhang mayroon tayong minor earthquakes na nare-record. So mula sa data feed ng short period ng seismograms mula kay PBOX, double check natin kung na-refresh, hindi pa nila nakiklear out.
Pero mula kanina madaling araw ay so far wala tayong naitala na magnitude 4.0. Pero marami-rami na kaagad ang total earthquakes ngayon ha. Unang araw pa lamang ng Agosto. So since wala naman tayong naitala at double check natin kung nanginginig pa rin ba yung ating buoy mula sa aftershocks na mga pagyayinig. So medyo nanginginig-ginig pa rin yung karagatan ha. So tuloy pa rin ang ripple o minor tsunamis. Dito naman sa may bandang Chichijima, Japan, medyo nanginginig pa rin ha. Grabe pa rin ang pagginig ng karagatan. So tuloy-tuloy pa rin ang aftershock ng minor tsunami. Tuloy-tuloy pa rin no. Pero at least dito mga 0.1, 0.2 na lamang ang vibration. Dito naman double check din natin, ganoon din. Pero maliit na lamang yung mga pagyayinig sa Naha. So medyo kalmado na sa Naha. Sa Guam, patuloy pa rin ang pagginig niya. Oh. So medyo nanginginig-ginig pa rin. Pero consider normal na po yan. Yan, mga very minor na lamang talaga ang pagginig. Sa may Palau, medyo may mga konting ripple pa rin. So medyo gumagalaw-galaw pa rin yung subduction plate sa ilalim. Grabe yung patuloy na pagyiyinig dito sa may bandang Russia. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-vibrate sa ilalim ng karagatan. So, double check natin sa Global World Seismic Monitoring kung patuloy pa rin ang mga aftershocks sa may bandang Kuril Islands man lang. Yes, meron, no? Ayun, no? Kamchatka na naman, magnitude 5. So, tuloy-tuloy pa rin ang pagyayinig. Grabe ang mga aftershocks. Tuloy-tuloy pa rin talaga. So, nakaka more than 1,000 aftershocks na raw according dun sa mga huling report. So, more than 1,000 na aftershocks na ang naitala rito. So patuloy pa rin ang aftershocks nitong sa Kamchatka, Russia. Ingat po ha dahil tututukan natin maigi to. Active naman yung ating seismograph dahil patuloy pa rin ang pagyayanig at maging sa ating tsunami monitoring buoys. Yan, courtesy of NOAA. Napaka-aktibo pa rin, gumagalaw-galaw pa rin talaga yung ilalim ng lupa sa karagatan na yan malapit sa Japan. Kaya medyo naka-high alert pa rin yung Japan sa posible pa rin mga minor tsunamis at anytime na magkaroon ng mga sunod-sunod na pagyanig sa Russia. Yan. Yun lamang po ang latest natin at since wala naman tayo na itala sa ngayon na magnitude 4.0, diretso agad tayo sa ating historical earthquake para makita natin yung summary ng total earthquake natin last month ng July. Yan, medyo matagal mag-load ngayon ng ating page. Medyo bumabagal ngayon Ayan, for the month of July, yung huling record kung ilan ang naging total earthquake noong month of July, naka-total of 971 total earthquake. So, hindi siya umabot sa mahigit 1,000 o 1,000 man lang. 926 dito is 2.0 pataas. 39 sa magnitude 4.0 pataas at nanatiling 6 ang naging magnitude 5.0. So at least wala tayong naitala na kahit isang magnitude 6 man lang for the month of July. Ngayong August naman, kung titingnan natin yung latest record, hindi pa rin na-separate yung recordings nito. So hindi pa natin mabibilang ng maayos. Hindi pa masyado matino yung bilang. Magkasama pa rin kasi yung computation ng month of August at nung July. Yan. Pero expected natin kakaunti pa lamang yung mga paglilindol niyan malamang. Kasi ito 1,005 So isusubtak mo lang yan sa 971. So susubtak natin sa 971. 1,005 minus 971. So, 1,005 minus 971. So, nasa 34 earthquakes pa lamang yung total. So, kakonti pa lamang po yung pagyayinig so far ngayong araw na habang tayo ay nagre-report. Sa ating annual frequency by magnitude, tumataas na po yung bilang. Eksakto, 10,000 na po yung total earthquakes natin. Yan, yung 10,000 na po yung total earthquakes natin. So, sarado siya. Yan. So marami-rami na rin po ang ating nadadagdagan na lindol ngayong taon since January hanggang August. Yan, tuloy-tuloy po nadadagdagan yan. Pero yung ating magnitude 6, nakakatatlo pa lang tayo na total of magnitude 6.0. Marami sa magnitude 5.0 na nasa total of 36 magnitude 5.0 earthquakes. Yan.
So hopefully wala tayong mai-record na kahit isang magnitude 7.0 sa bansa. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa unang araw ng Agosto 2025. At hanggang dito lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa unang araw ng Agosto 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalyeng gusto malaman na hindi natin naisama ngayong tanghali na. Sa ating report, asahan lang natin na magiging mas maalinsangan tayo at expected ang afternoon showers. So importante po ang payong bukod sa tinding sikat ng araw at sa mga isolated rain showers. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic event mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.